Chutin L. Ilabas mo ang esensya ng Lianxi na yan. Ano bang ginagawa mo? Ang lakas ko. Ang Lianxi ko. Hindi masama. May konting kuryente pa. Ngayon, ako naman ang babawi sa'yo. Buksan ang tarangkahan. Buksan niyo ang tarangkahan. Papasukin niyo ako. Buksan ang tarangkahan. Huwag niyo nang pumatok. Tutulungan ko kayong buksan yan. At saka, lalabanan kita hanggang dulo. Lian Storm. Isang hataw. Lei Wojia. Paano? Posible. Lu Haiwan, umatras kayo. Bago siya mamatay, pinindot niya ang self-destruct mechanism. Takbo. Takbo. Ang core ng pader sa gitna ay isang chain reaction explosive array. Kapag nag-self-destruct yan, sa loob ng 10 segundo, magiging impyerno ang lugar na to. Hindi mo sila may iligtas lahat. Sumama ka sa amin. Takbo pabalik. Umatras. Ang hirap kong nakarating dito. Tapos papabalikin mo ako. Hindi mo yan mahahati. 10 metro ang kapal ng tarangkahan na yan. 10 metro. Kahit pa 100 metro, hahatiin ko pa rin yan. Binibining Xiao. Tignan mo, ganyan ang tunay na lalaki. Kaya kung lamunin ang Leian, matatakot pa ba ako sa sirang tarangkahan mo? Buksan mo. Napakaganda ng sentro ng lungsod, pero isa palang impyernong kumakain ng tao. Ito ang pamumuno ni Gu Changfeng. Magaling na atake, Pu Chengzon. Hindi nga nagkamali ang pamilya Xiao, na nagustuhan ng ating binibini. Lu, ang batang bayani, Gu Changlin, nagbibigay galang. Tito. Matandang asong Gu. Buhay ka pa pala. At naging sunod sa Niren ka pa ni Gu Changfeng. Tito. Matandang asong Gu. Buhay ka pa pala. At naging sunod sa Niren ka pa ni Gu Changfeng. Ruye. Nasasaktan ang tito mo sa sinabi mo. Noong nakaraang panahon, nang ipapatay ang buong pamilya Xiao. Ginawa ko ang lahat para iligtas ang huling dugong dumadaloy sa pamilya Xiao. Kaya ako nagpakumbaba at sumapi sa Taishi. Ngayon, nagdala ka ng napakalakas na kakampi. HMPH, may pag-asa na ang muling pagbangon ng pamilya Xiao. Tumigil ka, ikaw na nagkanulo sa ama ko. Hayop na nagbibenta ng dangal para sa yaman. Ngayon, lilinisin ko ang mga basura rito. Matandang hakluban. Huwag mo akong tawaging kapamilya. Naparito ka ba para mamatay? O para sumuko? Lu Haiyuan, nagkakamali ka. Alam kong napakalakas mo, Lu Haiyuan. Ang depensa ng Middle City ay hawak ko na. Si Lei Xiao ay isa lang. Tanga na puro lakas lang ang alam. Naparito ako ngayon para makipag-usap sa iyo, Lu Haiyuan, tungkol sa isang kasunduan. Oh, anong klaseng kasunduan? Gusto mong patayin si Gu Changfeng, hindi ba? Sa tulong ng mga taong ito, hindi sapat ang mga palaboy na yan. Kung papakasalan mo si Yan Ruyu, ang mga tauhan ko sa Middle at Inner City ay susunod sa iyo bilang kanilang Panginoon. Pagdating ng panahon, ikaw ang magiging hari. Ano sa tingin mo? Huwag kang makinig sa kanya. Masyado siyang tuso. Hindi niya intensyong tulungan ka. Gagamitin ka lang niya. HMPH, pakasalan ka. Miss Yan. Ang tiyuhin mong yan. Magaling talagang magnegosyo. Ang gusto ko. Kinukuha ko ng kusa.
Hindi ko kailangan ng limos mula sa isang matandang aso. Ilabas mo ang mga tauhan mo. Lumayas ka. Kundi, pati ikaw ay tatagain ko. Matigas ang ulo mo. Akala mo ba ay wala ka ng katapat? Dahil ayaw mong maging sunod sa Niren, iwan mo na lang ang sikreto mo. Simulan ang forma sayon. Luhay Yuan, alam kong bihasa ka sa paghigop ng init at enerhiya, kaya hahayaan kitang tikman ang aking Extreme Cold Demon Locking Formation. Ang formasyong ito ay gawa mula sa kapangyarihan ng yelo. Tamang-tama para sa uri mong may kapangyarihang apoy. Luhay Yuan. Ha, huwag ka nang sumigaw. Kapag tinamaan ka ng aking forma sayon, wala ka ng silbi. Kahit Diyos pa, magyayelo ang puso. HMPH. Yan Ruyu. Ang taong pinagkakatiwalaan mo ay mukhang mahina ang ulo. Papatahimikin kita, matandang hayop ka. Ang tanga mo talaga. Papatayin kita. Yan Ruyu, huwag mo akong sisihin. Sigurado akong sa loob ng katawan ng batang ito, ay may nakatagong kayamanan, kapag nakuha ko yan at ibinigay kay Gu Changfeng. O kaya ay akin na lang. Mapapasakin ang buong mundo. Ngayon, hihiwin ko ang tiyan mo, para makita kung ano ang tinatago mo. Huwag mo siyang galawin. Kunin mo na lang ang buhay ko. Pakawalan mo siya. HMPH, huli na ang lahat. Imposible, ang lamig ng forma sayon ko ay kayang pumatay ng anumang apoy. Paano ka pa nakakagalaw? Ang lamig na yan, sa harap ng aking Zhu Tianlu, ay parang hangin lang. Kailangan mo ring matuno at maging sustansya ko. Pagtatagpo ng yin at yang, lahat ay pwedeng hubugin. Matanda, nakakauhaw ang mga yelo mo. Bilang ganti, bibigyan kita ng libreng serbisyo ng cremation. Sugod, patayin niyo siya, patayin. Mga walang kwenta. Limo formation. Lololu. Maawa kayo, ako ang ikatlong tiyuhin ni Yan Ruyu. Kabilang ako sa pamilyang yan. Yan Ruyu, tulungan mo akong magmakaawa. Pamilyang yan. Ang pamilyang yan ay puno ng mga tapat na bayani. Wala kaming katulad mong duwag na aso. Tama ang sinabi ni Binibining yan. Ang babaeng pinili ko, si Luhay Yuan. Ang paghihiganti niya ay paghihiganti ko rin. Kamahalan, ang mga especially iya sa labas, nagpadala ng balita. Ang bilanggo na si Luhay Yuan
Napunit na niya ang mga tarangkahan ng Outer City at Middle City. Namatay sa laban si Lei Xiao. Si Gu Changfeng, ang traidor na iyon. Pinugutan din niya ng isang hataw. Ngayon, ang hukbo ng libu-libong mga palaboy. Nasakop na ang Middle City. Magaling, tama lang na pinatay. Gu Changfeng, ang matandang magnanakaw na iyon. Akala niya ang sirang tore na iyon ay kayang sipsipin ang buhay ng buong mundo para sa kanyang pag-akyat sa kapangyarihan. Ngayon, heto na ang ganti. Ipadala ang aking lihim na utos. Humanap ng paraan para makipag-ugnayan kay Lu Haiyuan. Basta mapatay niya si Gu Changfeng, itatalaga ko siya bilang hari. Kahit ibigay ko pa ang trono sa kanya. Hayaan ang mundong ito. Sumama kay Gu Changfeng sa impyerno. Perpekto. Tinalikuran na ang marupok na sakit ng tao. Pinagsama sa pinakamalakas na intelligent machine, Xing Chen. Ikaw na ang tunay na makina ng pagpatay. Punta ka sa tarangkahan ng Middle City. Kunin mo ang ulo ni Lu Haiyuan. At pati na rin ang nasa loob ng katawan niya, ang sikreto ng pagsipsip ng enerhiya. Dalhin mo sa akin ng buo. Wala kang eye at iris sa mga palaboy na iyon. Matandang kakilala, hindi. Ang matandang halimaw ang dumating. Lahat, umatras kayo. Lu Haiyuan, target lock. Ipatupad ang utos ng parusang banal. Burahin ng tuluyan. Gu Changfeng, ang matandang asong iyon. Wala na ba siyang ibang mautusan? Ginawa kanyang ganito, hindi na tao, hindi na rin halimaw, basurang hitsura. At naglakas loob pa siyang pakawalan ka para mangagit. Noong nakaraan, binalatan kita ng parang pagong. Ngayon, paghihiwalayin ko ang mga pyesa mo. Speed mode activated. Masyadong mabagal. Life devouring system activated. Ang enerhiya mo ay akin na rin. Interesante. Ang matandang asong sigo, nakagawa pala ng bagay na kayang sumipsip pabalik ng lakas ko. Pero akala mo ba mananalo ka sa akin ng ganyan? Makikipag-agawan ka ng sipsipan sa akin. Ako ang ninuno. Zhu Tianlu. Ay maximize mo ang sipsip. Isama pati ang mga bakal ng buto. Durugin mo. Warning, system failure. Durugin mo. Warning, system failure. Warning. Nawawala na ang core ng enerhiya. Nabigo ang reverse engravings. Humihiling na kumalas. Kumalas. Noong pinapasipsip ko sa'yo, ang sarap mo pang humigop. Ngayon, gusto mo nang umalis. Iluwa mo lahat yan. Sistema, 70% na ang sira. I-activate ang Emergency Self-Preservation Protocol. Ang bilis mong tumakbo, Gu Changfeng, itong mga kalakal mong basura. Bukod sa magsilbing merienda ko, wala na bang ibang silbi? Nasaan ang halimaw na yon? Pinutol ko ang isa niyang braso. Umatras na parang asong nakatupi ang buntot pabalik sa loob ng lungsod. Hayaan ang mga palaboy na magbantay sa gitnang lungsod. Ang mga tubo ng heater dito, sapat na para hindi sila mamatay sa ginaw. Inner City.
Ako lang ang pupunta. Mag-isa ka lang. Kuta yun ni Gu Changfeng. Kahit gaano ka pa kalakas, may 100,000 na gwardya sa inner city. Idagdag mo pa ang mga alas ng mga nasa kapangyarihan. Ginoong Lu. Sandali. Ako ay sugo ng ating mahal na emperador. Sa utos ni emperador yan. Dala ko ang lihim na kautusan. Ang utos ng mahal na hari, hanggat kaya mong pasukin ang inner city ng mag-isa. At patayin ang traidor na si Gu Changfeng. Gagawin kang kapantay ng hari. At higit pa, ipapasa pa niya sa iyo ang trono ng dakilang yan. Ang utos ng mahal na hari, hanggat kaya mong pasukin ang inner city ng mag-isa. At patayin ang traidor na si Gu Changfeng. Gagawin kang kapantay ng hari. At higit pa, ipapasa pa niya sa iyo ang trono ng dakilang yan. Kapantay ng hari. Ang trono ng dakilang yan. Ikaw, paano mo nagawang punitin ang banal na utos? Kamatayan ang kapalit niyan para sa buong angkan mo. Kamatayan. Isa lang akong bilanggo na naghihintay ng bitay. Wala nga akong pagkakakilanlan. Anong papatayin mo? Bumalik ka at sabihin mo sa walang kwentang emperador na yan. Papatayin ko si Gu Changfeng. Hindi para sa inyong mga parasito, na magsilbing tauhan, at lalong hindi para sa bulok na trono na yan. Gusto ko lang talaga, na kayong mga nasa inner city na nagpapainit, ay dapat nang mamatay. Halika, sugod. May nagpapatugtog sa loob. Tamang-tama. Dito ako para patunugin ang kampana. Gu Changfeng. Narito na ako para wasakin ang lahat. Gu Changfeng. Narito na ako para wasakin ang lahat. Ang ganda ng lugar na to. Ang ganda, nakakaakit sunugin. Gawing abo. Walang hiya. Paano mo nagawang pumasok sa teritoryo ng inner city? Akala ko kung sino. Yun pala yung bilanggong ng gugulo sa labas. Lu Haiwan, tama. Pagdating mo sa teritoryo ko, kahit dragon ka pa, kailangan mong yumuko. Ang suot kong 9 Sun Gold Armor. Kahit ang malalaking kanya ng enerhiya ay hindi ito matibag. Purong ginto. At nilagyan pa ng napakaraming mamahaling hiyas. Bakit? Natatakot ka na? Kung takot ka, lumuhod ka na lang at maghintay ng kamatayan. Ang sa akin lang. Ang bakal mong baluti na parang pagong ay magandang gawing pagkain para sa Chutian Furnace. Siguradong malutong ang lasa. Naghahanap ka ng kamatayan, durugin niyo siya hanggang maging laman. Basurang bakal, nagtatangkang hamarang sa daan ko. Guanzhen. Wangguo Shop. Walang galang. Ikaw na hamak na bilanggo. Ito ang sentro ng panloob na lungsod. Lugar ba ito para sa mga hamak na tulad mo? Mga gwardya, huliin niyo siya agad. Hamak. Sige, tumahol ka pa. Tingnan natin kung kaninong buto.
Ang mas matigas kaysa sa talam ko. Magaling. Hindi nga nagkamali, mula sa bilangguan. Hanggang dito, isang halimaw na pumatay ng lahat. Lu Haiwan. Ang ipinakita mo ay mas perpekto kaysa sa inaasahan ko. Matandang asong Go. Sa wakas, nagsalita ka na rin. Ang layo ng nilakbay ko. Para lang hiramin ang ulo mo. Lugar ba ito para sa mga hamak na tulad mo? Hiramin ang ulo ko. Bata. Wala kang alam sa batas ng mundong ito. Akala mo ba dahil nakabukas ka ng ilang pinto, at nakapatay ng ilang basura, ay kaya mo nang give ng sistemang ito na daan-daang taon na? Isa ka lang sa laro ko. Isang piyesang medyo matalas lang. Hindi ako piyesa. Dito ako para give ng buong laro.